Hello guys, good morning, good morning. Mag-almusal po muna tayo. Samahan nyo ako. Tara, mag-almusal tayo. Kain tayo ng sopas at kanin. Parang almusal na natin to. Almusal ng halian. Dahil sa tayo ay wala tayong masyadong pangbili ng ating pangkain. Dadaanin na natin ito sa sopas. Tara po, kain tayo. Habang tayo ay kumakain, magkwentuhan po muna tayo. Ayon po sa aking mga balita, ang ating pong topic ay politika sa Pilipinas. Ayon sa aking balita, si ex-secretary DPWH ay tumakas na. Nagpunta na ng Amerika. Sa US pa siya nagpunta. Kung saan ang mga Pilipino ay napakarami. Hindi naman siya makakapagtago doon. Ang alam ko, ang mga Pilipino doon ay mga organisado. At marami din doon mga talagang mga supporters ni BBM. Kaya doon, pag nagtago siya, nagpunta siya ron, susundan ng mga Pilipino ron. Bibidyoan siya ron. At kung ano sasabihin sa kanya ron ng mga Pilipino. At ang guilty sila, no? Talagang tinatakasan nila yung kanilang mga ginawang corruption sa Pilipinas. Ang nangyayari sa Pilipinas, na kung tutusin, yung mga gumagawa ng batas ng mga senador, ang ginagawa nilang batas ay pabor sa kanila. Hindi sila makagawa ng batas na ipanukala yung pagbabalik ng bitay. Kasi pag ibinalik nila ang bitay, sila rin ang mabibitay. Kaya ayaw nila ipanukala yung batas na bitay. Katulad ng social pension, yung social universal pension, hindi nila maipasa-pasa. Dahil ang sinasabi nila, wala raw pondo. Kaya pala, ang gusto nila, kaya pala hindi nila maipasa-pasa, ninakaw na nila yung dapat pwede sanang gawing pondo. Kaya ang mga Pilipino kawawa, lalo na mga matatanda, mga senior. Katulad ko, senior na.
Katulad nun, yung mga nagtatrabaho ay nilitas ang sweldo. Kasi okay lang sa kanila kasi marami naman silang naibubulsa. Marami naman silang tax na ninanakaw. Tutusin, kung tutusin, ang Pilipinas ay mayaman. Kung hindi kurap ang mga opisyal ng gobyerno. Panahon pa ni Gloria Arroyo, nag-uumpisa na pala yung korupsyon na yan. Hindi lang baka talagang nung una pa siguro. Kasi sino ba yung nasa Batangas na nagmamahari ng malaking property na napakayaman, mas mayaman pa kay Diskaya, na nagmamahari ng mga construction company, na isa yun sa mga nagpayaman dahil sa DPW, dahil sa mga kontrata. Grabe talaga, no? Isa pa yung Sara Duterte na yan. Dapat siya ma-impeach na talaga yan. Walang ibang ginawa yun kundi siraan ng gobyerno natin. Kung pakitang tao lang ang ginagawa niya sa tao. Kala nyo, lilinis ng mga yan. Mga magnanakaw din yan. Ang gusto ng mga yan, abagsakin ng gobyerno natin, pababayin si BBM. Para gusto na sila umupo. Para siyempre nga na, pag sila nakaupo, hindi lang pag nanakang gagawin yan, kundi pagpapatay ng mga Pilipino. Gagawing drug capital of the Philippines, ang bansa natin. Drug capital of China. Ang Philippines, ganun gagawin ng mga yan. Kaya kung halimbawa, sa susunod na eleksyon, maging matalino tayo sa ating mga iboboto. Hindi yung nabigyan ka lang ng 500, 300, iboboto nyo na yung mga tao na yun na nagbigay ng pera. Kawawa mga Pilipino. Kawawa. Lalo na yung mga kabataan. Marami sa mga kabataan ngayon hindi na nakapag-aaral. Excuse me. Dahil sa bulok na sistema ng edukasyon at kawalan ng mga classroom,
Wala ng mga tulay para sa pagtawid ng mga estudyante sa mga ilog para makapasok sa school. Ang dami. Ang dami sa mga kabundukan ng mga estudyante na tumatawid ng ilog. Nung araw, panahon ni Marcos Sr., libre edukasyon. Walang masyadong mga hinihingi na mga requirements sa eskwelahan. No? Kapag recess, ang mga estudyante mayroong supply na Nutriban. Kaya mga estudyante malulusog dahil hindi nagugutom. Sabagay, iba naman talaga ang buhay nung araw. Maluwag at maginhawa pamumuhay nung araw talaga. Kaya yung araw, maraming mga Pilipino nagsisipagyaman ng araw. Kasi naging wise sila. Iba mga nakapag-ipon, kaya marami sila mga property. Kasi mura lang kasi property ng araw eh. At saka maluwag ang pamumuhay. Hindi mahal ang bili, hindi mahal ang pamasahe. Lahat mura. Sabagay, yung araw naman kasi maliit pa populasyon ng Pilipinas eh. Pero kahit na, dapat umaayon tayo sa sistema ng walang masyadong korupsyon noon. Pero ngayon dahil sobrang korupsyon, ginawa ng gatasan ng mga politiko ang pondo ng bayan. Ano nangyari? Kaya yung mga nagrarally, sinisigaw ay BBM resign. Yun yung mga taong bayaran. Na imbis na suportahan nila si BBM ay gusto nila ipababain. Kasi sila yung mga DDS. Hindi naman mabubulgar yung katiwalian na yan at kung sino-sino yung mga nasa likod ng mga yan o hindi dahil kay BBM. Kaya suportahan natin si BBM para din sa lahat yan, para sa ating bansa. Kaya sa susunod na eleksyon, maging matalino tayo sa pagboto. Kawawa ang mga susunod na henerasyon. Kahit tayo mga senior sa ngayon, kasalukuyan, kawawa tayo. Hindi man natin matikman yung ginhawa ng Pilipinas. Ang natitikman natin yung mahal ang bilihin. Kahit yung mga discount na yan, hindi rin maramdaman yan eh. Yung mga senior discount, hindi naman maramdaman yan eh. Hanggang dito na lang po, yun lang po aking masasabi. Mag-comment lang po kayo kung anong gusto po, kung meron po kayo sabihin. Bye-bye po. Bye-bye.